Ikaw ba ay subscriber ng Netflix at iba pang streaming site? O di kaya ay mahilig umorder ng mga produkto galing abroad? Kung gayon ay apektado ka ng bagong batas na ito. Kamakailan lamang ay pinirmahan ng Pangulong Marcos ang Republic Act No. 120123 o Value Added Tax for Digital Services Law. Layunin ng bagong batas na ito na magpataw ng 12% value added tax sa mga digital services na ginagamit sa Pilipinas. Tumasaklaw ito sa parehong mga lokal at dayuhang kumpanya na nagbibigay ng malawak na hanay ng mga digital na serbisyo, kabilang ang streaming, mga online marketplace, at digital content, na naglalayong tiyakin na parehong nagbabayad ng buwis ang mga lokal at international na service provider. Para sa mga Pilipinong consumer, ang 12% value added tax ay maaaring magresulta sa pagtaas ng presyo para sa mga digital na serbisyo at pagmahal ng mga bilihin mula sa mga online marketplace na nabibili sa abroad. Gayunpaman, ang mga serbisyong digital na pang-edukasyon at mga serbisyong pinansyal na inaalok sa pamamagitan ng mga online na platform ay hindi kasama sa value added tax. Ibig sabihin ay hindi maapektuhan ang mga serbisyo tulad ng mga online course o banking. Ang gobyerno ay inaasahang makakakolekta ng 105 bilyon na kita sa loob ng 5 taon. Ang kita sa bagong batas na ito ay gagamitin sa mga proyektong pang-infrastruktura kagaya ng pagpapatayo ng mga silid-aralan at suporta sa creative industry ng bansa na ang 5% ng kabuuang kita ay naka-allocate sa mga Filipino artists, musicians, at filmmakers. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa bagong batas na ito? Ano sa palagay nyo, makakatulong ba ito sa ating mga mamamayan o hindi? I-comment ang inyong opinyon at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat!